Style ko, parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng pag-usapan natin, pare. Ako ang Batas at ang susunod kong guest ay pangalawang beses akong pinagbigyan ng oras at ng, 'di ba, ng kwentuhan. Yan. So, alam niyo na kung sino. Tangina. EJ Power, yo. Sir, salamat. Ay, di ko alam kung ako ba yung una o pero Si karangalan Arik. sa akin na ma-imbita dito ng 2 beses. Yun. Yeah, sana nga Thank may you, thank you, thank you. at sana pagka may pangatlo at pang-apat, game ka pa rin, pare. Anytime, boys, anytime. Nice, 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 nice. So, kamusta ka na? Okay lang. Ayun, tamang bakasyon muna. Wow, sarap. I think next week or in 2 weeks. Lilipad ka na. Yes. Ilang araw ka nandito sa Canada? 19 to mga 27, so 6 days Tas, or almost a week then. kasama mo ang pamilya mo babiyahe? Yes, yun, sinabay na rin sa gala. Yeah. Pasyal, Yun ma-explore lang. namin yung Toronto. So, alam mo na kung saan kayo magsistay? Yeah, kumuha kami ng Airbnb somewhere. Yung misis ko yung mas Nag-asikaso nun. nag-organize ng mga Okay. Pero ano lang, Toronto lang ang plano nyo, hindi kayo lilipat sa ibang probinsya. Hindi ko alam kung Toronto pa rin ba yung Niagara Fall. Kasi alam ko parang Ano pa rin, our kumbaga nandun pa rin banda, di ba? mhm, Yeah, magnanayagra kayo, ha? para ma-experience din yung Ano pa plano nyo puntahan? ayun, pag nandun, hahanap na lang kami siguro ng Yeah, yeah. pwede mapuntahan. Sa Niagara ako nag-propose sa misis ko. Uy, uy, congrats nga Oo. pala. Yeah, yeah, yeah. Congrats. Salamat, salamat, pare. So, special sa akin yung lugar na yun, kumbaga. Mhm. Parte ng storya ng buhay ko yun at namin. Mm, Yeah. nice. So, bago natin pag-usapan ng biyahe mo sa Toronto, pag-usapan natin ng album mo na matagal na nating plano pag-usapan. Mhm. Pero talagang ito nga siguro ang tamang timing para mangyari, no? To the First Power. Yeah, pero nung huli tayo nag-usap, medyo pinag-usapan na natin siya. Oh, yun Naalala nga, ko. parang na nadaanan ng usapan Oo. natin yun. Tapos parang nabanggit yata sa nakaraang usap natin na pag na-release na yun, sana makapag-podcast ulit tayo. Eto Tapos na eto, nga. nangyari na yun. Oo, kumbaga, ano lang, no, tinuhog natin dahil may paparating ka rin battle. So, Mhm. magandang pagsabayin na rin natin. Pero, to the First Power, pare, ilang kanta yon? 3, 5, 6, Eh, 8. 8 songs, man. Ah, sa lahat ng hindi pa nakakapakinig ng album, paano mo siya di-describe sa isang non-listener pa? to the first power. Siguro yun yung uh, inner child ko as a musician. Yeah. Parang yun yung simula eh. Parang andun lahat yung ah, mga perspektibo ko, yung mga um, paano ko ba explain? Mga prinsipyo ko nung una kong ginagawa, nung una kong namulat sa music. So, nung una ka na unang music, kailan mo masasabi? Kailan yon? Um, Bata pa ako eh. Bata pa ako, namulat na ako sa music and this time, eto na talaga yung parang full form na EJ Power as a musician na may Yeah. pagkakonting incline pa rin sa battle rap. Yeah, yeah, yeah. Pero gusto kong ihiwala yung EJ Power sa battle rap at EJ Power sa music. So, Yun yung una-una, bakit mo gustong ihiwalay? At pangalawa, paano mo maihiwalay, tingin mo? um
nandun pa ako sa proseso kung paano ko siya ihihiwalay. Pero Okay. I think nabigyan ko ng gist yung mga avid listeners ko dun sa album na yun. Gusto ko siyang ihiwalay kasi battle rap is you constantly think about negative things. Tama, di ba? Parang Yeah, kasi yeah, kailangan mo mag-isip ng negatibo dun sa battle rap kasi battle siya eh. yeah, Inaatake mo kalaban mo. yeah. And this time naman sa music parang ito lang, malaya lang kung ano yung gusto kong isipin, iisipin ko, gagawin ko. Yeah, so Yun. hindi kailangan masyadong, kumbaga hindi kailangan maging derogatory yung Mm. content, no? So Less stressful kumbaga. eto tanong ko sa iyo pare, pero hindi, gets ko yung ibig mo sabihin dahil ganyan din ako dati Mm. sa kapag music ko, sa lyricism ko sa music tsaka lyricism ko sa battle. Kahit papaano gusto mong lagyan ng difference. Ako laging difference ko yung kapag music, hindi ako naglalagay ng mga English words talaga at all. Mm. Tas Aha. yun, sa battle, yung mga hindi ko kaya express sa music, mas doon ko na-express. Pero gaya na sinabi mo kanina pare, pagka battle, nag-iisip ka ng mga negatibong bagay, no? Sa tingin mo posible kaya na eventually pare, pwede tayong tumanggap ng battle na hindi masyado, o hindi masyado, kundi hindi negatibo ang approach? Not Oo naman, I mean, necessarily compliment battle, pero oh, kumbaga gets ko parang iwas toxicity, di ba? So, ah, paano kaya natin pwedeng i-justify yun? Alam ko album ah, pinag-uusapan natin pero ah, since yan ang ah. Para sa akin, yun, I mean, nagawa na ng flip top siguro. Ewan ko nagawa na ba ng flip top, pero may mga battles na ako na nakita na yun, compliment battle is as a good way para express yung less toxicity, mas yeah, good vibe lang siya. And nagagawa din naman ng ibang battle MC yeah, yeah, sa nakikita naman natin sa flip top may mga MC na gumagawa nun. Pero kasi nasa ano na lang talaga nasa personality ng isang yeah, battle rapper at nasa style niya at yeah. syempre kung ano yung ine-expect ng mga fans sa kanya. Okay. Halimbawa, ano ba yung ine-expect ng fans kay Battle MCA? Yeah, Halimbawa, si Battle MCA ay kilala bilang kupal, bilang ah bilang kupal, bilang ma personals yung attack. yeah. Um, Paano kung biglang makitang biglang nagle-left field siya? Parang maninibago yung Weird. fans. So para sa iyo, malaking factor talaga ang expectation ng crowd, ng listeners. May part na malaki. Okay, okay. Not completely 100% pero malaking part siya doon. Yeah, yeah. Uh, and ang pinakamagandang way is transition talaga na pakonti-konti. Yeah, evolution, no? Ini-evolve mo siya. Oo, kasi kung bigla mo sa battle na to naging ganyan ka, tapos sa next battle mo is biglang complete iba Yeah. yung style mo. Parang maninibago eh. Masisira yung ano mo, credibility mo bilang battle rapper para sa akin. Yeah, parang masyadong ano siya, compromising, no? Mhm. Pero gets ko, no. So mabalik tayo sa music mo. Sabi mo kanina parang yan yung medyo childhood Mhm. version mo, o ideology siguro, no. Ah, So masasabi mo ba na pati yung immaturity ng pagiging bata binitbit mo dito sa EP o album? andun siya lahat. To sa ayoko sana i-spoil pero bala ko kasi sa To the First Power. Trilogy siya. So to the second, to the third. Di ko na nasasabihin yung ibang title. Okay, okay, Pero okay. yun, pinaka-spoiler is trilogy siya. Yeah. And dito sa To the First Power, dito ko na iniwan lahat ng Yeah. yun nga inner child ko bilang musician at battle rapper. Iniwan ko na rin doon lahat
lahat ng kabado yan. Kasi the reason is, ang album na yun ay siguro sinimulan ko gawin 5 years ago. Yeah. Iba, Pero sa iba pa dami yung nga utak mo. namang, ha? Iba pa yung utak mo noon, 5 years ago. Oo, tama. Yeah. Tapos, yun sa dami ng mga nangyari na delay na delay. Tapos nag-iba na rin yung pananaw ko sa paggawa ng music. Yeah. And sabi ko, may part sa akin na parang gusto ko ulit-ulitin, gusto ko siyang ulitin bilang as in yung bago talaga mula Yeah. track 1 hanggang sa pinakalas na track. Um, kaso parang sisimula na naman ba ako? Yeah, yeah. So sabi ko na lang, ayun na lang yung magiging concept. Parang andito na lahat, andito lahat ng dating ako. Oo. Iiwan ko na dito sa album na to lahat. Tapos yung mga natutunan ko na bago sa paglikha, sa paggawa ng music, maging sa ano, siguro, sa battle rap, mga bago nangyayari sa akin, Yeah. doon ko na ilalagay sa mga susunod na Oo. gagawin ko. Pero pare, naintindihan ko yung pakiramdam mo dahil medyo ganyan din ako eh. Yung, Mhm. kumbaga, syempre nag evolve ka bilang tao, bilang artist. Tapos, Mhm. alam nga naman, balikan mo yung tingin mong tapos, di ba? Mhm. Pero parang never ending siya para sa akin na parang tangina. Ilan na yung nagawa kong kanta, ilan na yung nagawa kong album. Mhm. Medyo may ganung pakiramdam lagi eh, di ba? So parang fuck, nakaka-relate lang ako. Yun lang yung ano ko doon na pero 'di ba? Paano gagawin mo? Kasi kung Mhm. matrap ka naman din na kailangan mo laging i-update yung mga past na gawa mo, puta hindi mo na mailalabas 'yan eh. Mhm. 'Di ba? So tingin ko ang tama lang talaga is mailabas mo na lang kagad yung tamang timing para hindi mo maisip 'yun eh. Tama. Para siyang diary ng buhay mo ng mga panahon na 'yan eh. Parang gano'n no. Mhm. Tangina. So solid. Yung pagdating sa production ng album, kino-consider ba siyang album o EP? Album, Okay, album siya eh. Album siya album. para sa Okay. akin. So, yung pagdating sa production pare, sino-sino ang nakasama mong, kumbaga sino-sino mga gumawa ng music? So, So, kunwari Boomerang. Boomerang, yung Boomerang, Wag Mong Buhayin ng Bangkay, Weirdo, For the Good Times, Anxiety Pill. So, six, at saka walang hintuan yun. Six sa tracks na yun, si Ratsol yung gumawa. Ewan ko kung Okay. kilala niyo siya. Hindi, Naging MC. natutunugan ko si Ratsol dati pa dahil mukhang matunog siya sa eksena nyo eh, no? Pero parang never ko Yes, pa siya yes. na-meet eh. So, Oo. pinsan siya nung misis ko, siya yung gumawa nung Yeah. mga beat na yon, siya yung nag-produce. Tapos, ang nag-mix and master nung mga tracks na yun, si Reich. Okay. Oo, tama. Si Nabanggit Reich. mo rin sila nung, No, nung huling nag-usap tayo, no? yun, Si yun, si yun si si, si Reich nga ba is based sa Metro Manila? ay, to, Caloocan. Caloocan siya, Caloocan. sa Okay, pagkakaalam. okay. So medyo ano lang natin, pasadahan natin bawat kanta, no? Kumbaga Oh, okay, medyo okay. Sige, sige. so simulan natin track 1, Boomerang. Kumbaga pagbabalik, no? Mhm, Boomerang. mhm. So paano nahinog yung konsepto para sa iyo? Paano mo siya naisip na okay, Boomerang? Oo, yun. Ewan ko, may ginawa akong segment dun sa, ano, sa page ko. Kaso parang hindi yata napanood ng maraming tao. Kumbaga, by track, in-explain ko yung Meron ka noon? pero mas maganda, gusto ko rin ma-explain dito. Okay. Kasi mas maganda i-explain siya ng may kausap talaga. Okay. Sige. Yung Boomerang, hindi siya yung pinakaunang beat na sinend sa akin eh. Hindi, actually yun. Tapos nung narinig ko yung beat na yun, sabi ko, ito yung track 1. Kasi Alam ano mo eh. na kaagad, ah. So, AJ Power na AJ Power yung vibe nung, ano, Yeah. nung beat. Aha. Tapos, sabi ko, paano ko sisimulan yung album, and then Boomerang. Naisip ko yung Boomerang na pabalik-balik. Yeah. Tapos, naging ganun yung ano eh. Parang naging ganun yung buhay ko eh. Pabalik-balik ako US, Pilipinas. And yung sa kanta na yun, ine-explain doon na
ano ako sa Pilipinas tsaka ano ako sa US. Kumbaga sa Pilipinas, kilala ako bilang, maraming nakakilala sa akin bilang battle rapper. And alam naman natin yung feeling na yun na pag may nagpapapicture sa'yo Yeah. and umaakyat ka sa stage, pinapalakpakan ka ng mga tao. Yun yung feeling ko. Feeling ko superhero ako pag nangyayari yun. Yeah. And then, pag bumabalik ako sa US, syempre, normal na tao na Ibang ulit tao ako. ka na ulit. Parang nagiging EJ na lang ako. Yun, Ah, parang kung ano yung buhay ko sa magkabilang mundo. okay. Parang ganun yung konsepto ng kanta na yun. So ano rin, parang yan yung naging defining track ng magiging album mo. Mhm. Diyan mo naisip yung konsepto ng buong album. Parang kumbaga siya yung lolo ng Ah, album. Parang yeah. gano'n. Yeah. Boomerang, no? Tas next, yung Wag Mong Buhayin ng Bangkay, man. Eh, ako, Ah, personally, ito pinaka natripan kong production. ah, Trip na trip ko yung beat nito. So shout out kay Ratsol. Siya pala gumawa. Tsaka featured siya dyan, no? mhm. So, dito naman, Ah, paano mo naisip na wag mong buhayin ng bangkay? um, Paano mo naluto yung konsepto na yun? Yun, nung sinend sa akin yan ni Ratsol, sabi ko, yung sinend niya muna eh. Tapos parang, kasi pag sinesend niya yung beat, may nakalagay na timestamps, tsaka parang timestamps kung saan ko papasukan yung verse, yung Doon ang chorus. hook, Tapos doon ang mhm. Tapos yung may parang note siya sa ilalim, gusto niya i-feature ko daw siya dun sa track na yun. okay. Sabi ko, sige, why not? Sabi ko, matagal ko nang gusto siya makasama sa ano. Yeah. Tapos nag-brainstorm kami ng topic, sabi niya. About pagiging middle class daw. Hindi naman ako masyadong political sa paggawa ng kanta. Kumbaga parang hindi ko pa na-explore yung bagay na yun. Tapos, yun na may nakikinig ako ng mga music noon out of hip hop. Tapos may kanta si Shawn Mendes. Ewan ko kung pinapakinggan mo siya. Parang alam ko yung pangalan, Shawn Mendes. Oo, may Pop kanta siya, artist yan, no? pop. Mhm. May kanta Okay. siya, I Know What You Did Last Summer. Okay. Puta, Which ano is yun? hango Pelikula sa, yun, ah. yun nga, which is hango siya sa horror movie. Ah, ah. Sabi ko, what if ganun gawin ko? Pero, Okay. Pinoy, alam mo yun? Yeah. Pinoy na horror movie. Yeah. Kaya pumasok sa akin yung wag mong buhayin ng bangkay. Pelikula ba yun? Just Tony Alarcon yata Puta, yun old eh. school, ah. Classic. Just Tony. Old school siya, oh. Old Stig, school stig, stig. movie siya. Okay. Tapos, parang ginawa ko na siyang metaphor for bipolar disorder or anger management. Aha. Na, kumbaga yung bangkay is yung ako na parang magagalitin Mm. at puro hinanakit. Mhm. Madaling mainis yun. Parang, kumbaga, don't piss me off type track siya Okay. na. Okay. Pero sinabi mo kasi bipolar. Ano ba? Kumbaga, diagnosed ka ba sa mga ganyang bagay? O tamang pakiramdam mo lang na meron kang ganong characteristic na two sides, alam mo yun? Oh, yun, parang ganun na lang din na, Okay. ah, perception ko na Yeah. lahat tayo may ano eh. I mean, lahat tayo parang may bad side and may good Yeah. side. Yeah. Yun. Balanse, no? Mhm. Actually, banggit mo nun, I Know What You Did Last Summer. Syempre, alam ko yun, pare. Jennifer Love You With You. Yeah. Tangina, no? Tapos, third, no? Weirdo. Syempre, medyo self-explanatory, no? Pero, Mm. bakit mo siya naisip pag-usapan? Um, Yan yung mga isa sa, para sa akin, yan yung pinaka-paboritong na nagawa ko sa album na yan. Yeah. Kasi yan yung nararamdaman ko nung ginagawa ko yung kanta na yan. It's about fuck being normal. Parang ano naman, alam mo yun? Pero, Uh, sa perspective ba yan na nasa US ka o sa perspective na sa Pilipinas ka? in general na rin para sa akin. Parang
pinapakita ko dito yung good side ng pagiging weirdo. Na alam mo yun, parang ano naman kung Yeah. hindi mo hilig yung hilig na nakararami. Ano naman kung hindi mo ginagawa yung ginagawa na nakararami. Aha. Alam mo yun, Aha. may beauty tayo sa ano, sa pagiging unique, Yeah. pagiging kakaiba. Actually, tinuturo ko yan sa kids ko na parang weird is good, weird is okay. Para din matutunan nila na kumbaga less discrimination ang punto, 'di ba? Dahil yun nga may mga tao na wala, iba lang talaga yung trip eh. So, Okay. yeah. Kasi yun yung ano common terminology pag, halimbawa, yung circle mo is ganito yung hilig, bla bla Yeah. bla yung hilig. And then ikaw, hindi mo hilig yung hilig nila. Kumbaga, Yeah. out of the box yung hilig mo. Yeah. Parang, Weirdo mo ayun naman yung ano ng pare, beauty. medyo ganun eh. Oh, hindi, you don't have to fit in para sa akin. Yeah. You Yeah. don't have to fit in sa kung ano yung gusto nila. Kung hindi mo naman talaga gusto yan. Okay. Yeah, tama, tama. So, para sa iyo parang yan ang pinaka personal din sa mga sinulat mo. Yes, yes, yes. Okay. Kanya paborito mo. Mhm. Solid, no? Tas next, Katunggali. Yeah, ano yan, medyo speed rap type shit, no? Oo. So Um, bakit ginusto mo ba na okay, gusto ko na may isang track ako na ganito ang flow ko? Ganun ba? Sa ganun nagsimula? O binigyan ka lang na mabilis na beat tas na-challenge ka? Ganun. um, Siyempre, una sa lahat, pag ginawa ko yung album, parang gusto ko iba-iba yung ano, yung atake Yes. niya. Ayoko Yes. ma-ear fatigue Mhm. yung mga tao sa mga track. Gusto ko may variety sila ng papakinggan. Yeah. Tapos ito yung nakakatawa dyan, yung Katunggali, iba sa ibang ano siya, beat siya nakalapat dati. Okay. Ito rin yung last na nagawa ko sa album pala. Okay. Yan ang Sa ibang, kumbaga, yan yung pangkumpleto kanya, yan yung pinakaiba yung kulay. mhm, Hinanap mo kung ano yung pinakakulang sa album. mhm, Okay, tama, sige. tama. Tapos, nung una kong ginawa yung kanta na yan, solo ko, Yeah. tapos, kompleto ko na yung lahat from first verse hanggang sa pinakadulo. Tapos, hindi ko siya na-record agad kasi parang, hindi ko alam eh. For some reason, ba't ba hindi ko siya na-record agad? Tapos, nag-proceed na ako sa mga ibang tracks. Yeah. Tapos, yun, tapos ko na yung ibang tracks. Saka ako binalikan yung Katunggali. Nasabi ko na ba na sa ibang beat din siya nakalapat? Oh, sabi mo kanina. Oh, ibang beat siya nakalapat. Tapos parang i-rain it. Parang Yeah. hindi pa ito yun eh. Parang may gusto pa ang baguhin. Tapos Eto nakaus tanong ko sa'yo, paano mo siya naisip na hindi pa yun yun? Ano ang meron sa existing piece nun? Kumbaga, ibang beat, tas nilapat mo. Paano mo naisip na parang tangin na hindi pa ito yun eh? Gusto ko yung maintindihan yun. flavor. Oh, yung flavor eh. Parang ano mo rin eh, figure out mo din sa sarili mo yun eh. Pag, alam mo naman sa kanta, di ba, parang hindi pa ito yun eh. Parang gusto ko pang baguhin. Yeah. Parang gusto ko pang dagdagan. May gusto kong palitan. Tapos, yun, tinry kong ibahin yung beat. So, nakausap ko si Shady Beats. Based siya sa Pilipinas din. Ano pangalan, Ah, sorry? Shady Beats. Shady as in Slim Shady? Aha, Shady Beats. Okay. Tapos sabi ko, gantong vibe yung gusto ko ng beat. Tapos nagawa niya ng more melodical. Yun yung parang na naka ano ng panlasa ko, parang sumuwak sa panlasa ko yung Yeah. ginawa niyang beat. Tapos, what if maglagay ako ng isa pang artist para mas ma mas may flavor yung kanta. Bakit mo naisip
kumbaga paano umabot sa point na parang, fuck, mag-feature ako. Um, Nabibitin ka talaga dun sa track. oh, Solid. tamde. Yung reason naman na yun para mas may isang perspective nung kanta. Okay. Yeah. Kasi ang kanta na Katunggali is about fighting inner demons. Okay. Kumbaga, me versus myself Yeah. type shit na kanta. Uh-huh. Tapos, mag-feature ako ng ibang artist. May Yeah. dalawang artist ako na message. Unfortunately, hindi sila nag-reply or hindi sila nag-go kasi busy sila. And Okay. then, yun, nakausap ko si Lanceta. Then, yeah, let's do it. Parang, Matic. nakakuha niya yung vibe nung kanta. Yeah. Okay. Nice. Solid, no? So eto, kasi napansin ko parang tatlo lang ang feature mo sa album. Mhm. Uh, yung kay Ratsol, sabi mo na parang nag-message, nakalagay sa mga, sa ano ba? Sa listahan niya, nung binigay niya yung beat na gusto niya, nandun siya. Ah, Eto, naisip mo na parang, okay, fuck, ano natin, pampabuo ng flavor. mhm. So, dito naman sa next, sa Anxiety Pill, paano nangyari? Bakit, kumbaga, paano na kayo ni Tipsy D? Ano yung konsepto ng kabuuan na yun? Ayun, sabi ko, pag gumawa ako ng album, hindi pwedeng wala si Tipsy D doon. Kasi, kumbaga, isa siya sa mga naging battle rap superhero. Isa siya sa mga dahilan ba't Ano ba ginagawa yan? Yeah, pinasok ko tong larangan na to. Day one, day one siya, sabi ko, kailangan nandito siya. yeah. And alam ko ng mga panahong yun, nung ginagawa ko yung album, hindi siya active. Ah, Hindi siya active, parang, kailan, hindi, kailan, parang, kailan mo sinulat tong kanta? Itong kanta na to, anong panahon to? I believe 2020, kung hindi late 2022, early 2023. Okay. Okay. Tapos, ah, actually, nasabihan ko na siya beforehand, nung di pa siya busy. Yeah. Tapos, nag-game siya. Tapos sabi ko, balikan kita ko is pag natapos ko na yung verse ko, tsaka yung beat natapos na din. Yeah. Tapos, di ko siya na-replyan. Tapos hanggang sa, ay, hindi ko agad siya nabalikan. Tapos, hanggang sa yun, parang nag-hiatus siya, parang naging inactive siya sa eksena. Yeah. Tapos, nung natapos ko na yung natapos na yung beat, tsaka natapos na yung mga verse ko, tsaka yung hook, parang nag-hesitate na ako na i-message siya ulit kasi baka hindi na baka Baka hindi na. nag-expire na yung ano nyo, yung agreement nyo, no? Yun din, oo. Sabi ko ayaw na niya. But I still, tinry ko pa din. Mhm. Fortunately, sabi niya, go, go, send mo lang. Sabi, ito yung email ko, ganyan, ganyan. Tapos, yung sobrang saya ko, sabi ko, yes. Yung Yeah. nag-reply. So, ba't Tapos, anxiety pill? Out of all na pwede nyong pag-usapan, bakit anxiety oh, pill? ah, nakita ko kasi na parang sabay kaming kinasal kami at the same year. Mhm. So, parang yung anxiety pill is tumatalakay siya sa kung sinong anxiety pill mo o sa kabila ng Oh, okay. social gathering. Alam mo Yeah. yung sa kabila ng mga social fear mo, sino yung gusto mong nandyan para maibsan yung anxiety mo. Solid ah. Solid, Yan. solid, solid. Tapos for the good times, medyo self-explanatory pero baka meron kang gustong i-share na kung ano man tungkol dyan sa kanta na yan. Yung for the good times naman, parang cutting people off in a good way. Parang you don't have to build a bad blood sa kasi Mhm. mas okay na minsan lumayo kaysa Distansya, no? Dumistansya. distansya kaysa Yeah. ah, kasi mas kung lalo mong pag-uusapan parang mas lalong
lumalaki yung ano, yung crack nung ano, yung lama, mas lalo lumalaki yung lama. Yeah. And this one is parang just ano, lumayo ka na lang in a good way, and that doesn't mean na galit ako or Yeah. may samaon ng loob sa'yo. Hmm. It's just how it is. Yeah. And if you need, and if you need me, kung kailangan mo na ng tulong ko, kailangan mo ng karamay pag may ano ka, problema ka or something. Andito pa rin naman ako. Hindi na lang tayo magkasalo sa lamesa. Yeah. 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 Pero Pero that magkapit-bahay doesn't pa mean rin. nakaaway kita. Mhm. Ah. So, dito ba yung parang may line ka na hindi ko lang kung tatabunan o sasapawan ng mababaho na parang tenor. Ito ba yan? No, no, sa last track yun, walang Okay. hintuan. Astig, isa yun sa mga pinaka-paborito ko linya, pare. Astig. Yes. Kasi hindi naman lahat ng tao may ganung kumbaga yung language na yun eh, di ba? Yung Mhm. pagdating sa bass, tenor, and everything. So, Ah. nung narinig ko parang, yeah, solid, solid, solid. Tapos bago tayo pumunta doon sa last, ano kayo ngayon? Siyempre, self-explanatory pa rin pero Mhm. baka may gusto kang i-share na kung ano mang storya, insight, or situation kanya meron nitong kantang to. Nabuo ko yung antang yan siguro after nung battle ko sa LA kasi Okay. makikita mo yung ano, yung tingin sa'yo ng tao na may tira ba to? Yeah, okay. Tap, tapos nakita yung reaction nila after ko mag-perform. Medyo may ano siya, medyo yabang track siya eh, Yeah, yeah. Oo kung naman. titignan pa. Look at me now type shit. Yeah, yeah. Ah, Yun ang naramdaman mo pagkatapos ng battle na yun, ha? parang, Yeah. and also, andun na rin yung ano, gusto ko line dun is yung mga wala sa good luck pero nandyan sa congrats. Oh, shit. And Yeah. kung lilingon ako sa pinanggalingan, ay parang wala akong mabilang sa kung sinong naniwala. Dahil kadalasan ay mas papalakpakan ka pa ng estranghero kaysa mismong kakilala. Oh, shit. Oh, 'Di ba? tsa. Parang ang Lalim ng sarap mga lang hugot sabihin mo. nun. Oh, lalim ng Ang mga sarap lang sabihin nun eh. Yeah, 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 yeah. Astig, astig na kumbaga syempre ano rin eh na celebrate mo yung milestones mo, 'di ba? Mhm. Bilang artist pare o hindi kahit bilang tao lang in general, hindi lahat ng tao o maraming tao na hindi nila na celebrate yung mga hakbang nila dahil lagi silang naghahanap ng sunod na hakbang eh. Yeah. Mhm. So maganda rin na nakikita mo na gano'n na parang okay, hinto ka muna, silipin mo. Astig, astig yun pare. Teka, meron po. Last track. Aha. Walang hintuan. So syempre, ano rin yun eh. Self-explanatory pero baka meron kang gustong i-share na kung ano man sa Ayun, parang kanya. hint lang na may marami pang kasunod. And doon ko pinalabas yung inner battle rapper ko. Kasi Yeah. parang naagawa ko dun ng ano. Yun nga, yung tulad ng favorite line nyo amo na mababaho para bang tenor. Tapos Ah, yung parang yung Saint Bolt na hawak ang Mjolnir ni Thor tuwing humahakbang, kada hakbang lumilindol. aha. Parang gano'n, parang ano Yeah, lang, parang yeah. Creative. Naging oo. creative ka talaga dito, no? Tapos yung chorus niya, sabi ko kay Right sa chorus, gusto ko yung We Will Rock You na ano, Okay. na vocals na parang maraming tao. So nag-send ako ng maraming vocal sa kanya na ng high pitch na nung melody ng chorus, tapos melody pitch lang, tapos meron ding low pitch na ano na Yeah. vocals. Parang ano niya lang, kunyari marami yung kumakanta, parang gano'n. Astig, astig, astig. So, ano ba? Meron bang, kumbaga, Pinoy community, hip-hop community dyan sa... Sandali, so ngayon Dallas ka na based, hindi na O ano, Denver? bakasyon lang today, quiz. Tangin Parang na ano. sarap ng buhay mo, bakasyon ka ng bakasyon, ah. Binisit lang din yung ano yung parents ko. Nandito Ah, na kasi sila sa Texas. oh, okay.
Ang Denver ba mataas ang tax? Yes. Kasi ang Texas, 'di ba, zero zero tax diyan. Zero tax. Yeah. Oo nga, no? Hindi mo naisip Doon sa lumipat Denver, diyan? yes. Kino-consider, medyo sawa na rin ako sa lamig ng Denver. Anong weather diyan? Dito mainit eh. 80 something Celsius dito. No. Yeah. Fahrenheit, Yeah, Fahrenheit. yeah. Okay. So sa Denver, sandali. Diyan ba lagi kang nagpupuntang Dallas? From time to time just to visit my Okay. So parents. Denver and Dallas pare, parehas bang may Pinoy hip hop community diyan? Nakita mo na ba? Sa Dallas, hindi ko alam, pero sa Denver meron, pero Pinoy hip hop community wala. Pinoy community. Community meron may mga festival sila minsan na Yeah. ginagawa. Malaki naman. I'll say tama lang, mid, Okay. Hindi, naisip not ko too kasi big. parang astig din na napaperform mo sana yung music mo sa mga Pinoy doon eh, di ba?